Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo guys, let's go! Ito ay gusto kong iparinig sa inyo kung ano ang inyong masasabi. Sandali lang po ha. At ito'y issue pa rin ho tungkol dun sa kay Senador Robin Padilla na alam naman nating napaka-controversial. Dali lang ho yung ating microphone. Napaka-confidential ng kanyang mga pinagsasabi tungkol ho diyan sa issue ng West Philippines Sea. Narito ho ang ngayon ay Senate President pero 12 years ago, bagong senador pero nag-resign. At sisisi at ang sabi nga nila ay dapat. Yun yung mga taong may paninindigan mga kaibigan. Kung pag naghihinalaan mo ako, sige mag-resign ako, parang ganun yung ginawa ni Juan dito mga kaibigan. Ano? Galing. Mag-resign si Senador Robin Padilla dahil mo sa kanyang mga sinabi na pro-China ang dating at hindi sumusunod sa policy ng ating gobyerno samantalang siya ay Senador-elect. So, itong si Zubiri, kaya ako pinarinig po yan, baka nakalimutan ninyo, 12 years ago, August 3, kung di ako nagkakamali, 2021, nung siya ay mag-speech kasama ang kanyang pamilya sa gallery ng Senado. At nag-resign, mahaba po yung speech na yun pero di ko na pinarinig lahat. Nag-resign siya dahil nga ho nasisira daw ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya dahil sa mga akusasyon sa kanya ng taong bayan. So pinangalagaan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Nag-resign sa kauna-unahang pagkakataon. Yun po yung record na ang sabi ko nga, kaya kayang gawin ni Senador Padilla yung gano'n. So, wala. Ganito, mas matindi po ito. Wala mga kaibigan, sa tingin ko hindi mag-resign to mga kaibigan. Malabong mapag-resign to si Senator Robin Padilla. Itong issue ng kay Robin Padilla kaysa sa kay Zubiri. Ang kay Zubiri, pagdududa lang na na-involve siya sa dayaan sa eleksyon na ang kalaban nun ay Pimentel noong 2007. Kaya after 4 years, nag-resign siya. Meron pa siyang 4 na taon na term dahil 8 taon ang senador. Nag-resign siya. Nagulat ang mga senador nun. Talagang nagkaroon ng 100% quorum doon sa Senado. Pumasok lahat talaga sila dahil alam nila mag-i-speech at magre-resign si Senator Zubiri dahil sa issue. Ganong katindi po yung paninindigan ng mama. At hanggang ngayon, dala-dala yan. Kaya nga nung si Senator Padilla ay nagsalita at kinokontra yung presensya ng Amerika sa West Philippine Sea doon sa public hearing sa Senado, dumating si Zubiri doon at pinanindigan niya. Mali yung sinabi ni Padilla at siya naniniwala karapatan ng Amerika, karapatan ng Pilipino, ipaglaban ang West Philippine Sea dahil nasa sa batas. So ganun po yung prinsipyo ng mama. So pinarinig ko sa inyo yan para kayo magkaroon ng idea. Tulad ng sinabi ko, malakas din ang panawagan na mag-resign si Padilla dahil nga doon sa kanyang sinasabi nila ay mali dahil siya ay senador pero parang kakampi ng bubuli ng water cannon, laser, di ba? Halos mabulag yung Philippine Coast Guard natin. Laser, water cannon, harassment sa mga mangingisda, harassment sa Coast Guard, pagkuha ng mga coral, likas na yaman, yan po eh. Pero siya ay papur pa rin doon. So, yun ho yung iso kaya po na iparinig. Nasa inyo po yan. Kaya nga ang tanong, ulitin ko, kaya ba ni Senator Padilla yung ginawa? Sa tingin ko mga kaibigan talagang malabo. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo, mag-resign kaya ito mga kaibigan si Senator Robin Padilla? Ni Senador. Lalo na't ngayon mga kaibigan, ang daming galit sa kanya ngayon. Zubiri. May mga taong nagsisisi kung bakit siya binoto. Baka sinasabi pa nila mga kaibigan, nanalo lang daw siya dahil artista raw po kasi. Sa issue lang ng political sa eleksyon, dahil nasisira yung kailang pangalan, pinangalagaan niya yung pangalan. Nag-resign o tahimik. Pero alam ba niyo ang nangyari doon? Yung dumating sunod na eleksyon, kumandidatong senador si Zubiri dahil merong kredibilidad. Nag-iba ang tingin ng tao sa kanya. Sinuportahan panalo. Naging senador ulit. Tuloy-tuloy. Ganon. Okay? So, ito yung hamon ngayon. At halimbawa, kaya ako tinalakay kasi president ito eh. Nagawa ng senador mag-resign kasi ang senador mahirap tanggalin. Pero pwedeng mag-resign. Pagka kasi nag-resign ka, walang makakapigil. So, kaya yan.
ng Senador Padilla na napaka-controversial ngayon. Kahalaga na at napapanahon na sa tuwing magkakaroon po tayo ng eleksyon, mga local or national position, dapat po piliin nating mabuti talaga. Lalo na po sa issue ng territory or property ng ating bansa. Kasi napapanahon na. Hindi natin akalain na magiging agresibo at lalo pang patindi ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea na ating pag-aari. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan ang crisis na ito o ang problemang ito na maaaring humantong pa sa mabigat na crisis na kakaharapin ng Pilipino. Alam niyo, pag lumala ang sitwasyon dyan, hindi lang ang gobyerno mahirapan. Tayo mamamayang Pilipino kasi pag-aari natin yan. Okay? Kaya mahalaga po, hindi ko naman kayo pinangunahan, na ang eleksyon sa atin, meron tayong papalapit na eleksyon sa 2025. Meron tayong eleksyon sa 2028 kung hindi mababago ang saligang batas, national and local election. Suriin po natin, kaya ko sinama yung local kahit nga itong papalapit na barangay, lalo na ho dyan sa area malapit sa West Philippine Sea. Kailangan from barangay hanggang national, ang paninindigan ay ilaban ang karapatan sa property natin. Pag yung ating ihahalal from local to national ay kakampi ng China, kakampi ng aagaw sa atin, kakampi na nangaharas sa ating Coast Guard at mangingisda, kakampi ng dahilan kung bakit nasisira ang ating likas na yaman at coral, abay sa tayo pupulutin yan. Maling-mali po yun. Kaya di lang gabay na lang, hindi ko kayo pwedeng pilitin o diktahan. Kung mahal nyo ang ating bansa, may sapat kayong tunay na pagmamalasakit sa mga property na pag-aari ng ating bayan, abay maglagay tayo ng may paninindigan at maninindigan para sa ating mga property. Sa kalagayan ng likas na yaman, kalagayan ng ating mga isda, at kalagayang karapatan sa ilalim ng batas na atin ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Mahalaga pong basihan yon, mahalaga pong qualification yon. Kahit artista pa yan, kahit mayamang politiko yan, kahit mayamang negosyante yan, yan ang ating itatanong, ano ang kanilang posisyon. Pwede ba nating panghawakan na sila ay maninindigan para sa bayan sa issue sa West Philippine Sea? Pag sila ay alanganin o tahasang kumontra at ayaw nilang ilaban yan, huwag nating suportahan, delikado po yan. Baka mawala sa atin ang malaking bahagi ng bansa, hindi lang West Philippine Sea. Kasi ang obligasyon ng lahat ng elected o ihahalal, maging appointed or career sa ating pamahalaan, ay ang sinasabi ng saligang batas. Susundin nila ang saligang batas. Unang-una dyan ay yun nga pong territory, yung pag-aari, dapat ay ating pangalagaan yan. Hindi lang ang military, hindi lang ang Coast Guard ang merong obligasyon dyan, lahat ng Pilipino. Kaya yung mga gustong mapwesto sa iba-ibang posisyon, yan po ang ating aalamin sa kanila. Tanungin natin ang lahat ng kandidato, kahit kamag-anak nyo yan, kahit may utang na loob kayo, kahit na yan ay anuman ang inyong relasyon, tanungin nyo sila. Pag sila'y pabor sa China, huwag nating ilagay yan, huwag nating suportahan. Delikado tayo dyan. Pero pag nanindigan ng totoo para sa ating bansa, alam niya ang obligasyon niya, yan pwede nating suportahan. Pero alam din naman natin kung nagpapasakali lang, nang gagamit lang para maiboto, ating aalamin din yan. Diba? Importante. Kaya sa susunod na election mga kaibigan, kaya pag alam ng dilawan, huwag dyan natin iboto, dilawan eh. Kasi napakahirap pong magtanggal ng elected, mga local or national position. Para hindi rin kayo magsisi, lahat ng pagsisisi ay nasa huli, katulad ng nangyayari ngayon. Dami kong nababasang nagsisisi at nagagalit, dismayado, nasyak kay Senador Robin Padilla. Ay 6 na taon pong senador yan, hanggang 2028. Yan tagal yung may stress or dismayado or magsisisi kasi naiboto nyo. So para hindi maulit, lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Sa umpisa pa lang, kilalanin mo na pagkandidato na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.